sila, guys. Nandito na kami sa Narva. And hihintayin na lang namin yung bus. Grabe ang init, guys. Nandito ako na talaga, naarawan ng bonggang-bongga. Ayan, nandyan tayo sa Fama Quezcos. Hindi nyo makita. Ayan. Hinihintay na lang namin yung bus. After 15 minutes siguro, ganyan. Yung asawa ko, pumunta muna siya dyan sa may Maxima ba yan? Yan. Meron kasi siyang receipt ng ng bottle returns. So baka baka magbili rin siya ng pagkain. Eat cake. Nandito na kami sa port, guys. Port, ayun yung barko. May barko dumating. Viking line pa yan, pero ekero pa kami, mamaya pa kami 6:30. Tapos na mag shopping ang asawa ko. Ako na naman daw. Bumibili lang siya ng mga alak dito, no? Pero sabi ko nga, hindi kami umiinom, guys. Pasabay yan, no, ng mga kakilala. Tapos ako is gusto ko kumain ng salad kasi maya pa baka magutom ako sa barko ba. Yan, magutom kami. Yung salad lang ba na ready made na. Hala, tingnan nyo. Close yung ay umiikot yung bridge kasi may dadaan ng barko. Barko? Yung bangka na maliit ba? Tingnan nyo. Kita nyo, umiikot siya. Ang galing. Tapos, ayun yung bangka na dadaan. Ayan, dadaan siya. Tapos, pasok siya dyan. So, bawal ka dumaan, no? Kasi umikot man yung bridge. Ayan, hindi ka makadaan. Close. Ang galing. Papasok siya dyan sa paradahan ng mga yate, ng mga bangka. Admiral Bridge pala tawag dyan itong bridge. Ayan, bumabalik na yung bridge. Umiikot na siya, babalik. Galing. Ayan na. Ayan na. Ang dami na naghihintay sa kapila din. Ayan, merong stoplight.
barko dito is yung taling lang. Doon sa kabila is Ekero at saka Viking. Ayan. Pupunta tayo dyan sa may Nautica. But first, punta muna tayo sa mag bottle return muna tayo doon sa likod na side. Ayan. Yan, 50 cents. Kada bote dito sa Estonia is 10 cents, no? Fixed. Lahat ng bote. Itong 20 cents to pa tong nakaraan. Kasawa ko na. But sa Finland is iba-iba ang price na. May 20 cents. Meron ba 15 cents? Basta iba-iba yung price. Dito fixed. Sa Latvia rin fixed. 10 cents. Yan. So, punta na tayo sa groceryhan. Bibili na tayo ng salad, guys. Sama ko na rin kayo sa dito sa Tallinn. Sa port lang ng Tallinn. Yan. Dito, grocery. Ay, shopping center. Shopping center. Nautica. Many Russian dumplings yan, no? Spring rolls. Meron ako sa bahay. Spring rolls. Ay, hindi ko man maintindihan nakasulat. Okay. Ice cream. Okay. Dr. Pepper, strawberry and cream. Hindi ko pa ito na-try na flavor. Wala, hindi pa ako nakatry ng Mentos na drink. Next time na lang pag magpunta kami sa Latvia. Baka meron yan doon. Wala, ang galing. Cream soda. Sprite chill, cherry lime. Hala, ang dami iba-ibang flavor, guys. Sobrang uso dito ang crab stick na surimi stick. Sa Russia, sobrang uso. Anong isda? Guys, mahal ang isda dito na. Yan lang. Yan lang yung fresh na isda. Hindi fresh sa Pilipinas. Ito lang yung salad. Wala na iba. Ay, ito pala. Ay, ito. Caesar salad. Ito yung binili ng asawa ko last time. Caesar salad. Ito yung binili niya. Ito na lang din bilhin natin. Merong time. Ayan, naka-discount na siya 20%. Let's buy this. Ayan. Ano ito? Harlika. Sobrang busog ako, guys, no? Kasi nagbili yung asawa ko ng madaming pagkain doon sa ano. Ay, nagbili siya ng ganito, oh. Isa-isa kami. Busog na busog ako niyan. So, wala, meron akong ganito, guys. Dala-dala. Galing sa Russia. Same pala siya ng brand. 7 days. Sobrang sarap nito. Sobrang ano. Oh my goodness. Double price siya, guys. At saka
Maliit siya. Yung akin is 250 man yata yun. Ang galing. Double price siya kaysa sa Russia, guys. Baka sa Russia ito ginagawa. Mayroon kong dalang ganito. Hindi ko nga nakain. Lagi akong bumibili, no, kasi masarap siya. Sarap kainin sa biyahe na. Ayan, tinapay. Meron pa cake. Masarap ang cake dito, tsaka mura kung i-compare mo sa Finland, guys. Sobrang mahal sa Finland. Minsan lang kami mag-cake sa Finland kapag nag-crave talaga or pag merong occasion. Sa Russia is palagi kaming bumibili, no. Walang okasyon kasi mura. Tsaka dito din sa Estonia at saka sa Latvia bumibili kami palagi, lalo na pag sale kasi sobrang mura. Like ganito 9 euros na lang, ganito 30 euros na lang, diba? Ito ang masarap. Wait, ito yung price. Kaso lang kakakain na namin ng cake. Sarap ito sana. Parang cheesecake. Kumain na kami kanina, guys. Bumili yung asawa ko ng cake. Naubos na namin. Wala, ang cute ng Nutella. Ang mahal. Ngayon lang ako nakakita ng ganito na packaging. Ayan siya. Ang price is $3.19. Etong malaki is $7.49. Parang mahal. Parang price yan ng 1 kilo dapat. Mahal dito, guys. Ng Nutella, no? Ang Nutella, ano pa nga, Toblerone is same price, no, sa kahit saang bansa. Mangga. Ba't ganito itsura niya? Weird. Dragon fruit, guys. Passion fruit. Ayan. Nalagay mo ako natin sa ganito kaliit, guys. Sobrang cute. Ganun lang yung nakita ko. Kata-kata. Mabuti po dito, madaming choices of meat. Different cuts. Sa Finland talagang wala, guys, ganyan lang palagi na cut. Dito parang buntot, meron pang buntot ng baboy, meron heart ng manok. Hindi ko makita sa Finland yan unless Asian market. Nag-sale sana yung mga panty dito, guys, kasi lang ang laki ng mga panty nila dito. Uy, ito na yung pinakamaliit. Sure ba? Ito pala. Wala, ang laki. 36, 30. Ito lang, laki talaga. Ang laki kasi nila ng mga babae dito. So, yun na yun, guys. Salad lang yung binili ko na. Tapos, meron silang pa-underwear na sale. Pero ang laki. Kasi yung lalaki ng mga babae dito, ganun talaga yung hulma nila. Yung hulma natin sa Pilipinas, maliliit man tayo, mga Asian. So sila, malaking babae sila, no? So kaya ganun. So magmadali na tayo, baka boarding na kasi nandito na yung yung ship, guys. Tingnan nyo. Yan yung sasakyan natin. Ekiro yung pinakamura na no. Tapos meron pa kaming voucher, so 50% off. 50% lang binabayaran namin dyan, guys. Ang pamasahe namin is 50% lang, no. Kasi pag meron ka binibili sa barko, binibigyan ka ng vouchers, ganyan. So madami kaming vouchers. Voucher code, discount code ba? Discount code pala. Sa Viking Line, meron kaming mga vouchers, which is tawag nito, meron ka kami, guys, meron kami free cabin, ganun. Hindi naman siya free ang biyahe, but
mura lang siya, as in super mura. Kasi meron din kami binibili sa barko, no. So yun, next time baka yung Viking Line ay sasakyan natin. Muntik na kami malate, ang tagal ko kasi nag-enjoy. Ayan, boarding na yung sasakyan. I'll show you. Tignan nyo, ang laki. Akin. Ang bigat niyan guys, maliit lang tingnan. Pero sobrang bigat ng bag namin. As in. Ayan, dito kami guys. Sa pinakadulo ito, no, tago ito na lugar. Tapos merong paupuan. Ayan. Kasi pag nandoon ka sa may maraming tao, wala kang maupuan guys. Mag-upo ka sa ano, sa floor ba. Pero okay naman, ang floor man nila is ano, carpeted carpet. Kain tayo. Busog pa daw siya. Pero hati kami dito na. Malama ito guys. Hindi ako kumakain ng kamatis na hilaw. Kanina guys sa may Estonian border ba is na ano yung asawa ko na chinek ng customs yung luggage niya. Tapos kinonfiscate yung dala niya na shampoo. At saka meron pa yung isa. Galit na galit daw yung ano na custom officer kasi bawal daw, labag daw yun sa ano, sanction. Isa lang nga yun guys. Dinala daw siya sa ano ba, sa may parang room na mayroong camera. Tapos makita sa camera na itinapon, dapat makita siya sa camera na itatapon ng asawa ko sa basurahan yung shampoo na dala niya, ganun. Wala kang choice guys, kailangan siya itapon. Yung nakaraan din is muntik na ma-confiscate yung ano, laptop niya, ng asawa ko. Nasa bagahe ko yun na. Tapos ano na yun guys, sobrang ano na, old na laptop ba. Dinala namin sa Russia kasi old na nga, ano. Balak na lang siguro anong asawa ko i-dispose or ibenta. Tapos yun, sinabihan ako na kung meron ba daw way na ma-open ko. Meron akong dalang wire pero wala yung, basta kulang siya ng isang wire. So pinapili lang ako na ang choices is babalik ako sa Estonia, bitbitin ko yung laptop or itatapon nila yung laptop, ay sisirain yung laptop. Ganun lang yung choices guys. Kulang choice na iiwan tapos babalikan mo, walang ganun. Hindi ko kasi siya ma-open, pero kung ma-open yun and mapatunayan na sa'yo yun, ganun. So ang nangyari is naghintay kami noon na, tapos yun, ginawa na rin ang paperworks na isusuko ko na yung laptop. Isusuko. Kinausap ko may asawa ko, kami man dalawa nun. Sabi ko na sinabi ng asawa ko sa mga officer na sa kanya yun, ako lang nagdala, ganun. Wait, nag-a-announce kasi aalis na yung barko. Ano na siya ba? Yun, naalis na. Tapos guys, nung nasa ano na kami, no, pinahintay kami ng custom officer doon sa gilid. Tapos kasi nga hindi namin ma-open yung laptop, no, walang charger. Tapos tinanong ko ng asawa ko, baka meron kayong charger dito. Tinanong niya yung mga custom officer. Tapos yung mga custom officer, alam niyo naman sila stricto. Wala. Tapos ayun, doon kami sa gilid. Tapos nagutom naman kami, no. Kumain kami doon sa gilid ng sa tawag ng customs ba. Tapos dumating dito yung yung head, yung
mataas ang ranggo ba. Lumapit siya sa amin, tinanong niya yung asawa ko anong problema, ano yung problema sa laptop. Sabi ng asawa ko na hindi namin ma-open yung laptop, pero sa amin talaga yung laptop, ganun. Na kailangan lang ng nung part ng charger, na ganun. Tapos, We had the charger, we didn't have the wire before the charger. yeah. Meron kami nung charger, pero hindi siya kompleto ba? Meron pang another na wire, yun yung wala sa amin. Tapos ayun, sinabi, parang ano siya, no, parang stricto talaga yung mukha niya, guys. Pero parang siya yung parang siya yung way na na parang inpusan niya siguro yung iba na umanap kayo nung part na yun ng charger para ma-open namin yung laptop. Tapos pinagalitan niya kami, bakit daw kami kumakain doon. hindi daw yan cafe. So yun, kinabahan ako, no, kasi akala na so stricto kasi siya, no. So after a few minutes ayun, tinawag yung asawa ko na nakahanap sila ng wire. Ayun, na-open ang asawa ko, guys, pero sandali lang. How many seconds was it when you open the laptop? I couldn't remember the password. It took me like 10 minutes, 15 minutes. Unfortunately, I tried like 5 different passwords and one worked. And the computer was like broken. It was working like 5 minutes and then crashed. But blue screen. Pero naka-open siya did you open one photo? I opened some photos, but there were no like photos of me, only photos of my car. Yun, photos lang ng sasakyan niya. Buti naniwala sila. Ayun, binigay sa amin yung laptop. Balik. Pinalik sa amin. Kung hindi yun namin na-open, guys, sisirain yun, no? Sisirain nila. Meron silang parang papel na ibibigay sa'yo na sulatan mo siguro na pumayag ka na sirain yung laptop, ganun. So, paano na lang kung maharlig ka yung na laptop? Kasi hindi niya chinarge bago namin dinala. Kaya ayun, ano po ba? Yun nga, kinonfiscate yung shampoo niya. Meron din yung shampoo, guys, pero hindi ako na-check, no? Hair care products? Cream. Hair care cream. What's the other one? Hair revival cream and toothpaste. Ah, jar oh. of toothpaste. Some kind of pump, jar with pump. Toothpaste. Tama, toothpaste. Bawal ang toothpaste. Yun, stricto. Isa lang gani yun kabuok, guys. I cannot take one toothpaste from Russia. It's unbelievable. Bawal kasi magdala ng product na galing sa Russia kasi bawal daw ang na parang mag-generate ng income ang Russia pag ganun. So bawal ka magdala kahit ano. Pwede naman gamot, pero kailangan merong specific na for example yung kailangan may prescription, ganun pwede. Pero sobrang stricto nila sa cosmetics. Bawal. Goodbye shampoo, goodbye toothpaste. Yeah, ito. Without prescription or with prescription, both. Super strict to, guys. Hindi basta-basta. Kailangan magbasa ka ng mga rules. Bawal magdala ng euro. Bawal magdala ng pera, guys. Ayun. Since medieval times, it's been land of robbers. They only robbing people. They confiscate Russian funds, they confiscate Russian oligarchs' yachts, and they confiscate all the toothpaste. Europeans are robbers since medieval times. So uncivilized. Civilization was big in Greece, in Rome, in Egypt, but Europe has been always like robbers. Robbers on the road. Was there any yachts of oligarchs? Very many That was confiscated. confiscated? Yeah. Was there many? Andrei's Oh, really? employer, Andrei from Switzerland, his employer, Melnichenko, Uh-huh. is like multi-million euro yacht. Yeah. Confiscated because it was in European port. When that happened, so quick, they immediately confiscated. Yeah. Kasi yung mga mayayaman ng mga Russian, guys, meron silang mga yate, no? So nung nagsimula yung yung alam nyo na yung mga pangyayari, confiscate
ng Europe ang ano nila, mga yate. Lahat, pati toothpaste namin at shampoo, kinonfiscate. Lahat po, lahat guys. From yate to toothpaste, ganon. Russian government has funds are frozen, like billions and billions are frozen. And they're using The interest yeah, to interest. fund the Ukraine war Yeah. and Ukraine arms. Ganon guys, ganon yung mga nangyayari dito. No? Tingnan nyo yung isa guys. Nandoon na nakahiga na nag-charge. Malapit na tayo dumating, bumababa na yung mga tao.